Dito sa bayan ng Pinamalayan, meron akong isang nakilala na nakakaawa ang kalagayan. Siya si Tatay Rodolfo. Ang kanyang kinabubuhay lamang ay ang kanyang pananim. Dito siya kumukuha ng kanyang makakain. Isang buwang nakakalipas, siya ay pinatirahan ng kanyang kamag-anak. Ngunit ang kanyang barong-barong na ginawa na bahay ay puro butas. Nakakaawang kalagayan dahil ang kanyang mga gamit ay kanyang tinatabunan upang hindi ito mabasa ng ulan. Meron din siyang asawa. Ngunit sa hirap ng buhay, kinakailangan ng kanyang asawa na kumayod upang pag-uwi niya ay meron silang makakain. Dahil ang kanilang pananim ay 1 buwan pa bago ito sumibol. Tara at alamin natin ang kwento ng buhay ni Tatay Rodolfo. Ngayon guys, pumasok kami sa looban. So maputik yung daan. So nagbabalik nga pala doon TP Vlog. So andito po ngayon tayo sa Malyangkog na meron pong tao nag-refer sa atin para puntahan yung isang pamilya na dati po yung nakatira sa Piggery. At 1 month ago ay nandun po sila nakatira sa madadaanan natin. So ngayon po ay pinatirik siya nung kamag-anak na doon po tumira dahil Piggery po yung dating bahay. So kasama po natin si Cyril Herrera at saka po si Chrismar Madrigal ng Malyangkog, ang ating member din ng ating magkakalapati dito sa Oriental Mindoro. So tara, puntahan natin yung bahay. So masyadong magubat po dito. Kaya galing po kami doon sa kabilang dinaanan kanina na maputik. So, dito po sa madadaanan natin, dito po yung dating bahay. Sana di ka mapagod, ang layo ng gabayan at marami pang mga tao ang iyong matulungan. Talaga namang nakakatuwa, isang biyahero na ibang tumulong sa mga tao. So, ito po yung bahay niya. Ito po yung bahay niya. Piggery po ito na nung nakaraan lamang po ay dito sila nakatira. Kaya ngayon po punta naman tayo doon sa ginawa nilang bahay na pinagtagpi-tagpi para makabuo ng isang bahay para sa kanyang asawa. Tara. Magandang araw sa inyo mga Don PP Vlog. So ngayon nandito ngayon tayo sa bahay ni Tatay Rodolfo na 1 buwan lang po nakakalipas na nung dinaanan natin kanina, nagtayo po siya ng bahay dito. Kaya ang bahay niya po ay gawa lang sa kayakas at kugon na yung dati po niyang bubong, yun po yung dating nasa Piggery. So pinatayuan po siya ng kanyang kamag-anak dito nang sa ganun man po ay hindi po siya dun sa may bundok nakatira at sa Piggery lang. Tara po, pasok tayo sa loob. Wala po tayo, magandang tanghali po. Pwede po pumasok? Pwede. So ngayon nandito tayo sa bahay ni Tatay. Mali ang pangalan niya? Rodolfo Malakas. Malakas po, Rodolfo. So ilang taon na po kay Tatay? May kita 50 na. Nakikita 50 dahil sa edad na po ni Tatay ay nakalimutan na po yung kanyang edad. So Tatay, may kuryente po kayo dito? Wala man. Wala po. Solar lang pong gamit dito. Tatay, hindi pa ba tumutulog dyan? Ang daming butas. Natulog na. Natulog po.
So, kwan pala dito, yung pag nag-aulan ay basa din po kayo. At least kahit pa paano, doon sa piggery naman ay hindi kayo makakilos ng ayos. Gawa ng saging. Paano po nyo tatay, anong pagkain nyo po dito, kung sakali man po? Baling at kamukan. Saging. Ulang. Balingay lang po, kamuti, saging. So, si tatay pala ay naggugulay. May mga taniman sa likod. So, paano tatay pag wala pong pagkain? Ay, punta sa kabila. Mahihiram. Nahingi po kayo ng pagkain. Buti po ay mahal din kayo ng inyong kamag-anakan po, ano? So guys, puntahan natin dito yung kanyang tungkod. So si tatay ay merong tungkod dito. Kumbaga yung luto ni tatay ay gatong din. Parang ano lang siya, parang kubo. Tapos may ano din siya. May sariling kusina. So ayun, tatay, meron ka palang basket din tayo, ano? Oo. Umilaman pa pala, no? Meron pa. Yan mo. Tatay, pwede tingnan. Tingin. Yun. So, si tatay po pala ay merong... Puyo po ito? Puyo. Tuyo? Puyo. Nang sa ganun po, ay meron pala siyang pagkain. Dito. So, ayun nga po, doon sa kanyang bahay, sobrang Putik. maputik. Parang parang ano siya, parang bahay sa mga palisdaan tayo, no? Parang mga ganun, kubo. Tatay, paano nyo po nakakaya na ano? May asawa na po kayo? Meron. Nasa po yung asawa nyo? Naroon yan, kinasi. Hindi na uwi nun. Ay, doon nagkatrabaho ay. Doon po nagtatrabaho. Paano nyo po tatay nakakaya ng gandong buhay dito sa ano? Ay, pagkakayanin. Ibig sabihin po tatay, pagka ano, ay ang hirap din pala ng inyong kalagayan dito, ano, pag sobrang lakas at di paano po yung lagos-los ng tubig galing taas? Ay, hindi naman dito nalampos. Pala po, kumbaga, Agos lang bagay noon, nagatagas. Yun. Anong kandyan, problema dyan. so ano pong ano nyo, tatay, anong kailangan nyo pa dito sa bahay ninyo? Ang gusto ko, yung may kuwan baga, may kaunti bagang luti. Nang tirikala ng bahay. Dahil kayo po ay nakapatira lang ng inyong kapatid. Matititara lang kami dito. Wala, may anak na po kay tatay? Nasa Manila. Yun, hindi ko tunay na anak. Hindi niya po tunay na anak yun. Hindi sa kapatid ko. Wala po kayong sakit tatay na nararamdaman sa inyong katawan? Yun, naubo. Yun. Pag kanitra, anong tawag yun? Nahangos po. Paano po, kunyari, bagong tanim lahat ng tanim ninyo, paano, saan kayo nakumukuha ng pagkain? Ay, dyan. Sa paligid pa rin po. Paligid yun. Magatiba ulit ng saging, tapos kamuti. Ayun, patable salbis lang. Ayun, pang ulam. Pero dati nakakapagtrabaho pa po kayo dati? Dati noon, bata pa ako. Mga motor. Ano pala po ano, parang ang inyo pong lugar ay ano. Pero nag-iisa po kayo dito ano? Oo. Nakaka ano? Dahil ay sakay dito doon sa mga bahay-bahay, malayo sa bahayan. Kasi nung nilakaran natin kanina, malayo. Kuminsan, napunta ko doon. Nanood ng TV. Ibig sabihin po tatay, madiskarte din kayo kahit nag-iisa kayo sa buhay kasi napapakain nyo yung sarili nyo kahit kamuti lang. Doon kami naigib. Wala din kami bumba dyan. Eh paano ngayon tayo magpapasko? Paano ang ano nyo? Anong wishlist mo sa Pasko? Ay, wala. Mga hanggan. Uli. Ibig sabihin, ano pong salita ng gahanggan nyo para mapunta sa mga bahay-bahay? Oo. Mangingi. Mga, doon, mga minain. Oo. So, ay paano po pag, ano, sarili nyong handa, pwede. Pero, yung asawa mo, hindi mo alam kung kailan maawi. Ay, mao yun. Kapadala ng pira ng anak ay.
Kasi po si tatay merong asawa pero hindi po alam ni tatay kung kailan mabalik. Dahil para daw pong ano, tatay? Para lang po. Para lang po na pusa na pag pumunta sa kabilang bahay, doon na matutulog. Pero may asawa. So hindi na rin po natin masasabi dahil yung asawa daw po ni tatay ay may edad na rin ano. May dali. Kumbaga po manarisim na rin niya na gumala ng gumala. Paano yung tatay na kakaya na kahit walang asawa mo, hindi ka ba nag-aalala? Ay, hindi mo nag-aalala sa akin yun. Di parang hiwalay kayo sa ano, sa bahay pero pag gusto niya umuwi, tanggapin mo na lang siya. Oo, tatanggap naman sa akin. Ganun pala po. Ay, para pala po pa kayo ay kwan yan. Parang nawila po si nanay pagka ano, pagka namimiss kayo. So makita nyo guys dito sa loob. Tatay ba? Paano sa loob? Bahay po tatay ito. Kwarto lang. Puro basura. Puro basura daw. Pero okay lang yung tatay. Ayan. Asin kubo talaga. Kubo talaga. Oo. Ito, may stockan siya ng gamit. Kung sakali mo mag-ulan ay naka-separate na ang ano, nakatabon ng mga plastic. So ayun nga guys, ang buhay ni Tatay Rodolfo dito sa bundok. Dito sa bahay ng Malangkong. Kasi ay sa kasing bahay dito. Kasi yung papunta doon ay mga bahayan. Ay siya yung nag-iisa dito. Pero tatay, kumain ka na po. So meron po kaming dala para sa inyo. So para kung sakali man may ilang araw po kayong merong makakain. Sa ganun ay pangbatid ng inyong kumakalam na sikmura. Ano po? Sige tatay, at kuha nila po nung kasama ko. Aray. Meron po diyang bigas tatay, tsaka mga pang-ulam. Kakain ka ba gubo ng mga dilata? Natayo. Ayun yung bigas nila, saan yung bigas ninyo? May laman pa ho. Ulam lang ang problema. Tatay, meron diyang pang-ulam ho. Sige po. Sana po tatay makatulong po sa inyo kahit kaunti po ay kahit paano ay makatulong po sa pang-araw-araw po inyo. Ano po? Dito po tayo sa likuran ni Tatay Rodolfo. Kung makikita nyo sa left side ko, ito yung kanyang munting farm na kung saan man po ay sa pang-araw-araw niya ay na susolusyonan ang kanya pang-araw-araw. So kasama natin si Tatay Rodolfo. Tatay, katulad yan ay parang wala pang sibol yung sitaw natin. Paano yan? Meron naman ako. Meron ba? Hindi ko makita. Eri pala po. Meron pala naman. Meron. Ay na po. Ay, hindi pala. Kaya na putol. So ayun nga po. Talong, may bunga na rin. So dito pala sa atin meron. Tatay, ano mga tanim mo dito? Talong, May talong, may ano yung kamote, kamote, ampalaya, sitaw. Ayun. Tapos okra no? Okra yun no? okra. Ayun. So, tatay, doon sa binigay po namin sa inyo ng kaunting tulong ay mayroon pong may ilang araw na magagamit po. Ano? So, babalik po kami dito upang yung request nga namin ni Kuya Renz at yung inyong request ay amin pong tutuparin. Ano po? So, pasalamat muna tayo tatay doon sa mga taong tumulong sa atin. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. So hanggang dito lang po tatapusin ang aking vlog. So maraming salamat po sa inyo. At kung sino man po ang gustong order ng t-shirt, nandiyan po sa screen. At taong mga bumibili dahil po sa inyo ay mas marami pa po tayong natutulungan. So this is Don Pipi Vlog. Peace out.